Mami Sue, ito, isa pa nga sa mga ginagawa rin tuwing Semana Santa ng mga kapuso nating Katoliko ay ang pabasa. Nako, yan nga po yung walang tigil na pagbasa o pag-awit ng buhay, pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Yes, ano ba ang madalas lutuin kapag ang may pabasa, Mami Sue? Alam ko, pag natatandaan ko pag gaganyan, ay lumpiang singkamas. Lumpiang sa singkamas. kasuman. Ooh! Yan yung madalas na inihahanda pag kami sopas, sopas. Oo, pansit, syempre, ganyan. tama. Pero alam ko yung lumpiang singkamas. Lalagyan ng kamote, sichero, bagyo beans, ganyan. Patani. Madami pala. Madami. Masarap yun. Kasi panahon ng singkamas ngayon. Kaya yun yung Sakto iba, pala. ganun nilalagay. Hindi ko lang alam kung yung iba baka ubod, ganyan. Pero pag nga pabasang Iba-iba pala, sopas, no? Tama. sopas, ayan, kasi pakain mo yan doon sa mga nagbabasa. At cheer ako, may suggestion sa atin si Chef JR na nasa isang pabasa mismo ngayon. Hi, Chef! Ano ba iluluto mo para doon sa mga nagbabasa dyan, mga nasa pabasa? Ma'am Susan, ang iluluto ko po para sa kanila is lumpiang pabasa. Actually, since nabanggit po ninyo na panahon ngayon ng singkamas, yan din yung isa sa mga main ingredients ng ating lumpiang pabasa. And nandito nga po tayo ngayon sa Chapel of Nuestra del Rosario de Echagüe dito po sa Quiapo, Maynila para nga po ma-witness yung daan-daang taon ng tradisyon ng ating mga kapusong Pilipino na patuloy po nilang ino-observe every year. At para po mas maintindihan natin itong tradisyon at parte na ng kultura natin, makakasama po natin this morning si Sister Corazon Carillo. Siya po ay member ng Greeters and Collectors Guild. Yan po ng blessed morning po sa Yes, inyo. good morning din sa inyo lahat. Ma'am, may tanong po kami. Paano po napagpapatuloy ng mga gantong grupo yung tradisyon po ng pagbasa ng pasyon? Ito, bago sumapit ang Palm Sunday, Opo. umpisa na yan, nagkakaroon ng different sa mga ministry. Na see to it na talagang naaano ang Passion of Christ na sineselebrate Opo. natin. Kasi yan ang anong tradisyon natin eh. Yes, actually. Actually, parang hindi kumpleto. Kasi ang Holy Week eh, banal Opo. na ano yan eh. Yan ang kailangan natin. Kasi hindi lamang sa kundi talagang hindi lang tradisyon, iba talagang may panata. Yun, may panata Opo. tayo na parang kailangan nating gawin, hindi dahil inuus, hindi talagang nakikikwantas kay Passion of Christ. Tama po. Napansin ko lang, ma'am, iba-iba po yung demographics natin, yung age group. Ano po ba yung mas may sumasama pong edad ngayon? Kasi ngayon mga kabataan nga nakakatuwa kasi yung mga kabataan ngayon naiinganyo na sila, napipil na nila kung ano ang tunay na kahulugan ng Semana Santa sa atin. Kasi kailangan natin yan eh. Opo. Doon mo malalaman kung ano ng Jesus Christ para nakikiisa ka sa kanila. So, Na napakahalaga. So maganda po na mga kabataan din po yung Oo. nagkakaroon. So Kasi- sila po iba't ibang grupo ito na Different ministry kasama Okay. lahat para ang lahat maintindihan nila kung ano ang passion direction. Maraming salamat po, Sister Oo. Corazon. And alam ko po, yung iba sa inyo magbe-break mamaya. So magpe-prepare na po ako ng mamemerienda ninyo. Ano po? Thank you, Sister. Thank you. Ayan, mga kapuso. Yun, kagaya ng sinabi ni Sister Corazon na actually ang key talaga para mapagpatuloy yung mga gantong klase ng tradisyon na mabuhay at mapagpatuloy ng mga susunod na henerasyon ay yung participation ng unang-una ng mga maliliit na community kagaya ng families, yung mga maliliit na congregations, and yung ating youth. At syempre mga kapuso, pag mga ganito nga, kagaya ng sinabi ni Ma'am Susan kanina, parte talaga na nilulook forward ng ibang mga kapuso natin na namamanata is yung ating pagkain. So, kagaya ng nabanggit natin, tayo po ay magluluto ng lumpiang pabasa. At ito yung isa sa mga main ingredients. Pero bago yan, syempre, we have oil on the pan. Igigisa lang muna natin yung ating sibuyas at bawang. Okay? So, hayaan lang muna natin itong maluto, kumbaga. And ibahin lang natin yung diskarte natin. Ilagay lang natin agad yung ating hibe. Dahil din po yan sa pag-observe ng ibang mga kapuso natin na walang meat sa panahon po ng Holy Week. Ayan po. And then after nyan, we're just gonna add in yung mga root crops muna natin. We have here yung ating kamote. Par-cook na po natin yan.
Napakuluan natin ng kaunti. At syempre yung sinasabi ni Ma'am Susan na panahon ngayon, yung ating singkamas. We've actually par-cook na rin yan para mabilisan. I'm sure we want our food to be fast. May serve natin dun sa ating mga devotees, sa mga namamanata, ika nga. Yan. Okay. Toss lang natin to. And then, isa pa dun sa medyo matagal maluto, yung ating carrots. Lagay na rin natin yan. Yan. And of course, season lang natin ng kaunti. We're adding oyster sauce to the mix. Paminta, lagyan na rin natin. Okay, and then lagyan na lang natin ng konting stock. Although pag hindi nyo po pinarcook yung inyong mga vegetables, magsasabaw pa po yan. So we have to consider that as well. Lagay natin yung ating atsuete and yung ating fried tofu. Ang gusto ko po kasing ginagawa dyan ko sa pan dinudurog. And then the rest of the vegetables natin, yung ating cabbage and yung ating Baguio bean. So mimix lang natin to and make sure na maluto. Siguro we'll give it 3 to 5 minutes. Pwede nang i-serve natin yan. Ito po yung nauna nating batch kanina. So we will be serving yung ating lumpiang pabasa para dun sa ating mga kapuso na nag-start since 7 p.m. po last night. Yung grupo po nakasama natin ngayon. So I'm sure iba po sa kanila malamang po yan medyo nanginginig na sa gutom. This is actually a perfect snack para sa kanila. Punong-puno po ito ng vitamins. Meron din tayo mga protein elements dyan. But kasi hanggang tanghali pa yung kanilang pabasa, para makaabot sila hanggang finish line, ika nga, or hanggang tanghali. Ito po, maganda at puro gulay yung ating inihahandang merienda para sa kanila, mga kapuso. I-distribute na natin yan sa ating mga namamanata dito. At syempre mamaya tutuloy pa natin yung pangungumusta sa mga kasama natin dito nga po sa Quiapo, Maynila. Kaya tumutok lang po sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,